pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banan. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 11, Lunes, 2025. Ako po si Conrad Baral, kasama natin Joel Lacsamana, maya-maya, parin Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyo lahat. Good morning, good morning. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. At sa DWIZ News TV, meron tayo Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA For the Box. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Meron ka bang ayaw batiin? Wala pa sa ngayon, bro. Wala pa sa ngayon. Okay. Patatapos lang ng birthday ni Monisberto eh. Kaya. Eto po. Action versus words. Okay. Over the weekend kasi, pare, ang magandang kwento, nag-viral and everything, ano? Social media, traditional media, Mediabetes, hindi pala kasali sa media yun. Lahat ng media, yung press conference nitong si San Miguel Corporation, President Ramon S. Ang, na siya raw gagastos ng sarili niyang pera para tumulong, para ma-solve, malutasan ang pagbaha sa Metro Manila. Kausap niya yung mga mayor, pare. May track record yan, si RSA.
At MMDA nandun din sa press con, sa press, ano na yun, dun sa meeting na yun. Irrelevant yung MMDA. Nandun ay katabi ni RSA sobrang. I know, pero irrelevant sila. Ikaw naman, no, lunis na lunis, binibigyan ko nga ng kredito yung tao na. They don't deserve credit okay, eh. sige. May mga mayor, kasi sila naman ang mag-ano ng Oo, ordinances. sila mag-i-implement yan eh. Ng mga ordinances, di ba? Kailangan nila yan eh. Bakit sumingit pa yung MMDA? Hindi ko lang alam. Kasi po, yung mga kailangan gawin ni Mr. Ang, clearing operations, mga ganon, paglinis-linis ng drainage, construction, nasa local government. Nasa LG yun. Ang MMDA wala namang poder dyan At eh. kahit na si Mr. RSA walang magagawa tungkol doon. Hindi niya Kaya yun ang kaya niya gusto makausap yung mga mayor. Pero ito lang yung punto ko. May track record dyan. Yeah. Nilinis nila yung Pasig. A bit of context, bro. Meron kasing programa ang San Miguel, which is ito yung ang kumpanya ni Mr. RSA, yung Better Rivers PH. Mula noong 2020, nag-aano na sila, nagsimula sa Tulyahan, Pasig, San Juan Rivers, at in-expand na niya sa Bulacan, Pampanga. Yung nililinis Dredging. yung mga ilog, dredging, pare. At nakaalis na sila ng mga 8.5 million tons ng silt at waste. Ito yung ano ba silt, pare? Ito yung ano eh. Yun Kung naiipon dun sa na lupa, Oo. sediments, whatever, Right. construction materials. At Garbage. At mula 2020, Kaya naiipon po yan sa floor ng mahigit river. 161 kilometers of waterways na yung sa kanya So, sa yan yung track record niya. Track record niya, pare. Kineto niya sa akin paano nagsimula yan. Kasi yung kanilang polo plant doon sa Bulacan. Bulacan, San Miguel Polo Plant, ng beer. Buwabaha. Kasi pag nag-overflow yung tulyahan, ang laking problema. Okay. May istorbo yung kanilang negosyo. So, necessity. Ang sabi nga nila, necessity is The mother of invention. Pero dito, nangyari, hindi naman kailangan i-reinvent yan eh. Initiative lang. Ang ginawa ng San Miguel, bumili sila ng dredging equipment. Sila na mismo bumili ng dredging equipment at kanilang hinukay yung tulyahan. Hindi na bumabaha. Therefore, napatunayan nila, kailangan hukayin ng mga waterways. Ginawa niya yan sa Pasig River. Tapos, bumili na rin sila ng balsa. Tapos, meron kasing ngayon, pare, yung modern technique. Parang sonar. Parang sonar, makikita mo yung level ng siltation, kung gano'ng kagrabe. Makikita mo Kasi sa may mga baba. levels daw lalo na along the Pasig River, naging gabundok na. Ayan, Pwede ka na maglakad doon, sa totoo lang. Yun ang mga hinukay lang. Hindi Pasig River ang hinukay. Yung may mga portions lang dyan na sobrang... Pero, yun na nga, na-imbita ko. Thank God for that sonar eh. Kasi kung hindi, ihuhukayin mo lahat. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Mahirapan ka. Invisible yun. Yung kanilang head, si Uy, yung nag-in-charge dyan Okay. sa project na yan, na-imbita natin minsan sa Rotary District Okay. Conference at in-explain niya with full videos and photos kung ano lamang yung mga kanilang ginawa. Kaya 2 billion lang eh. Pero na pinakita doon anong effect ng volume ng tubig ang ma-additional na kayang tanggapin ng Pasig River because of the dredging. Kasi po, yung concept ng river, flow yan eh, no? Diba? Umaagos ang tubig dyan. Hindi po yan yung stale. Halimbawa, pag sinabi mong 100 cubic meters, Okay. yung pong 100 cubic meters na yon na natanggal mo na tawag nito, na dumi o na lupa o na siltation sa Pasig River, ibig sabihin po yung 100 meters na yon nag-flow. 100 meters nag-flow yun, na libre yung tubig na yun, nag-flow. Malaking bagay yung flow na yun. Pero kung lang siya, nandun lang siya, hindi malaking bagay yun kasi 100 cubic meters, pare. Gaano karami bang ulan? Di ba? Pero para umagos yung 100 cubic meters na yon, every second, 100 cubic meters ang umaagos, ang laking bagay.
Di ba? Totoo. Yun po yung idea ng dredging. At yan daw ang gagawin niya. But more important than that, pare, ang sinasabi niya rin kasi, marami na raw nakabara sa mga waterways. Yan. Aside from garbage and the siltage, yung siltation, garbage, siltation, ano pa dyan? Yung construction materials, tinatapon dyan. At hindi lamang po Pasig River. Lahat ng waterway sa Metro Manila, hindi ba, pare? Estero. Doon sa amin nga dati may sapa, pare, tinakpan. Sino nagtakip? Municipal, ang city government. Kita mo. Magandang binibring up mo yan. Kasi nung over the weekend, nung ginawa yung meeting na yan, di nasa Facebook yan, online, hindi nawawala. Merong mga nagbabatikos kay Mr. Ang, kay RSA mismo. Bakit? Sabi ko, sino to? Anong kanilang, di ba? Yung, Ano sabi? wala ang kanila. Naku, yabang naman yan. Siyempre, kasi siya naging problema. Siya ang problema ng, kaya nagkakaroon ng flooding, yung kanyang mga kumpanya, yung kanyang project dun Paano? sa Bulacan, yung magiging airport yan. Kaya pinagtatakpan lang niya ang kanyang... Ayun ang sabi. Sabi ko, look, but that's precisely the point eh. Ito ang kailangan natin sanang mga negosyante plus mga government leaders at community leaders dahil hindi, ang haba. Bakit daw siya binabanatan? Oo, ang daming... Naiinggit. Pare, inggit lang, lambanat ka pa. Kargado yan, bro. Ay, ikaw naman. Kargado Sobra. that, Kargado nino, maraming nakaaway ni tanga RSA. talaga sa Ito social ngayon, media, bro. meron na Hindi, kasi my point is this, ang kasalanan ng yung siltation sa lahat ng waterways natin, that's a whole of society thing, bro. At may mga nakatira dyan. Sobra At yan. ang daming pabrika, bro, na nandyan din sa mga gilid-gilid. Saan na tinatapon yung kanilang, di ba, yung kalat, yung kanilang waste? Eh, di dun din, bro. And have they lifted the finger? Meron ba silang ginagawa gaya ni RSA? Yun lang ang akin eh. I mean, I'm not painting him as a saint, bro. Pero, para gumawa ka ng ganyan, yung dredging equipment, yung sonar, yung efforts na yan, labas yan sa bottom line, bro. Gagastos ka yan. Sa totoo lang. Mag-iingat daw tayo dyan sa operations offer ni RSA, sabi Bakit? ng mga ibang grupo eh. Bakit? Ha? Ewan ko. Basta. Ito, Basta mag-iingat okay. daw tayo. Hindi ko nga maintindihan. Dapat yan, Diba? kalabit yan dun sa mga ibang mga taipan, mga Group. ibang mga kumpanya na sila gumawa rin ng hakbang at saka yung LGUs tumulong din. Ito pare, National Alliance of Small Fishermen warned the Metro Manila governments against the offer. Small fishermen saan? Sa waterways? Ewan ko. Wala ka na mahuhuli rin din naman dun ah. Anong kalokohan yan, bro? Hindi, ano daw sila? Pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya Dati na yan. ng Pilipinas. Dati Pamalakaya. Yun daw project na San Miguel. Nakalala ng pagbaha. Ano yung project na yun? O hindi naman nila sinabi. Yan. Yan daw, nag-i-implement daw ng river dredging project sa Metro Manila in Bulacan. Yung ang San Miguel daw, ang huling-huling dapat pagkatiwalaan. Yan nga lang ang may ginagawa. Ano ba naman kayo? Hindi niya iniaako lahat. Sinasabi lang niya. Nangyayari lang dito, siyang parang one of the first na talagang yung Yan daw ang dinadala tong culprit problema. Oo. sa pagbaha. Sus. Dahil tayo ng culprit. may reclamation sila para sa Manila International Sa Airport Bulacan. dyan sa Bulacan. Papaliwanag ko lang po. Okay. Oo, para sa mga baka sakaling maniwala sa pamalakaya. Kasi ang pamalakaya naiintindihan naman nila eh. Gumagawa lang to na issue. May nakausap ako dyan. Anyway, meron pa mga iba, yung freedom from debt, mga ganon na klase, panayang upak kay Aris sa San Miguel. Halimbawa, yung Pasig Expressway. Dahil sa Ayala naman yon. So, may ibang kwento yon. Ito, ang kwento niya kasi, yung lugar, yung lupa, na gagawing airport, na the new airport in Bulacan. Tinignan po namin ang ang mapa. Okay. Dating island 'yan.
So, hindi reclamation. Dating island po yan. Paano nasabing island? It's a parang triangle. Okay. Na ang one side niya, yung Manila Bay. Yung isang side is a river. The other side is also a river. So, island po yan. Okay? Yung pamilya ni Senator Soc Rodrigo, naalala mo si Senator Soc Rodrigo? Sac Rodrigo. Ano yan? Laban. Yung panahon na opposition niya nung araw. Yeah, kanila po yan. Oo. Yung island na yan. Ang ginawa nilang fish pond. No? Ibig sabihin, hinukay at nilagyan ng, kasi tabi ka ng ilog, Oo. tabi ka ng dagat, Kagat. May tubig alat ka. brackish, Oo. napakagandang fish pond yan. No? Kung yan ang gustong-gusto ng halimbawa ng bangos, ng prawns, mga ganon. Di ba? Sa akin. So, hinukay nila nun yan. So, kung island dyan, hindi mo pwedeng sabihin na reclamation. I-repurpose lang ibig sabihin niya. Technically, hindi po reclamation eh. Dahil dati na siyang island na ginawang fish pond. Okay? So, mali yung paratang nitong pamalakaya na ito raw ay reclamation area, reclamation project. Okay? Marami kasi bumabanat dyan sa airport na yan. Maraming bumabanat sa infra ng San For whatever Miguel. reason. For whatever reason. So, ito sa akin, ano to? Right? Well, one of the reasons, Wala bro, if I may be bold enough to, nga lang mahirap magsalita kung sino. Kaya marami rin dahil sa infrastructure, the race to build Kalaban. infrastructure, marami rin kalaban. I don't Ibig know, mo sabihin, para kumita. Yung Well, yes, okay. yung flooding ni RSA, hindi naman siya hindi, kikita. pare, yung mga kalaban na yan, pare, they will argue with you is that hindi naman parang pirming tama yung solusyon ni RSA. Meron kaming solusyon na mas maganda dyan. Di gawin nyo. Hindi, ginagawa namin, pero ito, medyo kasama na yan sa negosyo. Magbato ng konting balakid. Ang tawag dyan, ops. Yeah, so, ops. ino-off si RSA. Ino-ops, noong patagal Hindi, na. ang akin naman, For example, yung airport na yan, may mga kalaban yan. Oo. Merong mga ibang airport na maaaring gustong gawin sana. like what? Dito. Hawak na niya yung MIA. Merong bago sa balita, Sangli, pare. Sa pasok Ay, ng nako. Indian investor. It's a dream. Dream. Ito, It's a pare. dream. Injust GMR It's Group. a dream. Yung gumawa, Nakita mo ba yung gumawa landmark? ng Cebu? Ayan. Yung earthwork sa Bulacan Airport, nakita ko eh. Oo. Ayos na. They're Talagang gonna putting start your money construction. where your mouth Yeah, is. nandun yun. Pero yun ang punto Yun ko, ang bro. problema doon. Isinasabi mo yung mga left-leaning pamalakaya o yung ano. Meron ding mga kapwa negosyante na Ginagamit umaasam yan. din ng mga Yun na nga, infrastructure. para mga Oo. papo yung gano'n. Ganyan. Mga Kaya organizations kasama na yan sa na RSA. ganun. Ang maganda kay RSA, hindi ko he tells it like it is. Itong gusto sa akin gusto- naman, ayan, gusto oo. niyang gastusin yung pera niya. Nasa kanya yan. Masama ba yung gagawin, huhukayin yung ano? O tapos yung mga bahay na nasa river, bibigyan niya ng pabahay. Bahay. Masama ba yung ginagawa niya? Ha? Online gambling ba yan? O isabong ba yan? Papatayin mo ba yung mga nag-iisab? Yung ba ginagawa niya? Hindi eh. Siya ba kinukutongan niya yung taong bayan sa mga flood control projects? Hindi eh. Para sa akin, maganda yung gagawa. Kung gagastusin mo sa sarili mong pera, go ahead. So, Di ba? Hindi mo na. Hindi, ang gusto ko lang sabihin, pare. Bakit si RSA lang ang ganyan? Narinig ko si Senator Ping Lacson. Sinasabi niya rin yan eh. Bakit yung mga ibang kandayaman na hindi tumutulong? Bakit si Ramon lang ang tumutulong? Sabi ni Ping Lacson to on radio. Narinig ko siya. Sa DWIZ nga ata yun eh. Yung usapang Senado kay Sino ba yung ating report? Selly. Si Selly. Narinig ko. Oo nga naman Bakit si RSA? Ang pinakamayaman daw natin si Villar eh. well, ang akin pare, if I may hazard a Bakit guess, hindi pare, ko ito? Yung si kasi Villar na, iba ang estilo ni iniisahan RSA pa ang magsalita. gobyerno eh. Yun Iba ang estilo ni RSA kung paano
to go about things. Yung mga iba, ang tawag dyan, ang mga ibang mga typads natin, mga negosyante, they pick their battles. Or they choose yung mga estratehiya na hindi ganong apektado ang bottom line nila. Pero yung the big picture, aabutin din yan. Ganun. Asan? Alin yon? Halimbawa. Wala lang akong maisip Ha, ngayon. wala! Meron- Wala meron- silang meron ginagawang iba. ganyan. Meron, Wala. Eto si Villar, anong ginagawa niya? Sinita pa ng SEC. Bakit? Bakit ikaw, Villar, sabi Si ng Villar, SEC? sinita? Oo, SEC. Yung iyong mga lupa, ha? Iniba mo ang valuation, nilagay mo na 1.3 trillion ang halaga, and then you recorded profits of 1 trillion. Paano nangyari yan? Sabi ng SEC kay Villar. Okay. Yung pala kumita ka ng 1 trillion Bakit di ka Good morning. Good morning, sir. Morning. Naisip ko lang siguro yon na to bring it up. Alam ko baka kumuntra kayo. Siguro gaya niya, si RSA, that's Metro Manila centric kasi. May mga tycoons, for example, si MVP, they look at in other parts of the country. Yung Saan? Shore it up. Yung wala ako pagtatanim ng narinig. Kaya Yan kung ang may problema. narinig, shore it up, yung mga paglilinis ng mga coastal areas natin, sa Lingayen, sa Wala. Batangas. Wala akong narinig. Hindi, kasi syempre malayo, kaya hindi natin nababalita. Hindi, Pero ito, Metro Manila. Bakit kasi. nagpe-press release sila? Konting nadighay lang si MVP, nagpe-press release sila. Yan, parang Doon malaking pa sila dighay hindi ni na- RSA yung Doon ginangyari hindi. yung press Hindi, release. pero ito yung Kaya, sinasabi ko. Halimbawa, mga tycoons, ang mga C-siblings, how much they're worth? $11.8 billion. Meron ba sila mga ganong project? Si Enrique Razon, $11.5 billion. Manny Villar, Hindi, si Rason, wastewater project ang sa tatargetin niya. wala Puro target. Pare Jonathan, ano ba Good morning, sir. Na-miss ko kayo. Pinanood kita nung dun sa programa niyo nung Sabado lively discussion nyo rin ganun to. talaga. Ganun talaga yun. Yung Morning, kay good morning. Ascona family, Oh. billion din pera. Jaime Sobel Alaya, de Ayala, 3 billion. Ay, dun sila Lucio sa Tan, South, 3 oo. billion. Yung Lucio Co, 3 billion. yung may U-turn Tony- yung may left turn sa C5, wala ba yun? Mega World? World, Wala ba? Ah, meron silang Venice. Andrew Tan. Meron silang canals. wala wala BBC. sa list ng ano yan. Dati Kasi walang ang- kanal doon. No? Nagkaroon Ang balita ng kanal. dyan, taga-invest lang yan ng isang big time Okay. dati na politiko na taga-invest sa Spain. Pero wala siya rito sa richest Buti pa si yung si Wilcon, Si Wilcon, Builders. Wilcon Builders, Oo. nasa listahan ng Forbes. Tsaka si Converge. Si Dennis Anthony. Dennis, Uy. boss nila Jayan. Oo. Wala si wala si Andrew Tan. Ang daming Tan dito, Lucio Tan, Tony Tan, Kakchong. Si Andrew Tan wala. Mercury nandito. Yung Binanggit mo yung Ayala, primacy of values yan, bro. Sila naman sa online gambling ng GCash. ano yan? Nandun sila. Giving chances for the Filipinos to achieve their dreams. Pero ito, nagsasalita yung sinasabi ni Jonah. Oh. Kinonfirm ni Lacson meron daw mga projects na funded na noong previous years. Dito tayo sa Tapos in 2025, parang Jonah, DPWH. At funded daw uli. yun yung mga binabanggit mo no na recurring funding yan. Ang tawag dyan, bro. Hindi raw malaman kung natapos na ba yan o hindi natapos o hindi ginawa. Pagkatapos susunod na taon, meron na naman funding. Interview nga dito sa DWIZ, sinabi niya yan. Multi-year. Ha? Multi-year. Multi-year. Ano multi-year? Ang funding. But that is traceable, di ba? Kahit Yun ay tapos madaling na? mahuli yan, di ba? NYA. Pagka simpleng Multi-year allocation program. Projects. Hindi nga. Alam mo ba kung ano yung na-complete ng previous years? Tapos, Oo. dapat, Dapat, ibang pais pag naman yan. planning session, dapat maipakita mo. Oo, di ba? Yung pinapakita achievements dapat nun, yun. Sa corporate, ganun kaya hindi pwede yung multi-year, na ginawa mo ng negosyo, yung, Ang habang buhay na problema, pinagkakakitaan. 2 linggo na Mahuhuli ka 2 linggo na yung yung sinabi ng presidente. Naghihintay pa rin ng names Wala pa Nakay 2 weeks presidente na.
Yung Ah, listahan. naging presidente na yung listahan. Anong ginagawa Hindi ngayon? lang niya pinapabalidate ulit. Validate. Ganito na daw ang ginagawa ni Lacson. Pero ang hirap kay Lacson naman, hindi pa daw siya sigurado sa information niya. Ba't ka na nagpapa-interview? Hindi, hawak Ano ka yun niya. may mga nakausap siya. Oo, may nakausap May siya. mga nakausap. So kailangan niyang i-validate. Yes. Kung ako, hindi ko pa na-validate, di mo na ako papa-interview. Hindi, ba pwede baka inano yun. Kaya ngayon, sasabihin sa kanya, sino po, teka muna, I have to validate wala. Walang ano yun. Para sa akin, bakit ka pa Hindi, yun yung sinasabi ni Parin Joel na ano yun? Ano yun? Yung Paliliparin paliliparin mo na. Oh, napalipad. Get this plane off the ground first. Yes. ganon. Then tsaka na natin ayusin Oh, yan. yan. That's yan. a management Get off the ground strategy. kahit wala pang pasahero. That's a management Well, strategy. at least yung ruta ando na. Oo, maliwanag you're na. aiming for the future. Yun na nga ang problema natin. Kumbaga, anong tayo kumbaga, Kahit na hindi ayaw pa ko tapos, kung tama to salitang to. Atat na. Na makarinig na may maparusahan man lamang dyan. Hindi, Diba? yung kay let the get off the ground At muna saka and then ano yan. fix the niggles. I-verify mo pa pala pero Well, dada ka na ng dada. Dalawa yan Let the plane off the ground and And then, ano yan, where there's smoke, there's fire. Mas marami kang magagawang Di ba? kalukuhan pag ewan hindi ko, maayos. meron din daw si Erwin Tulfo. Meron daw Yusek. Mm. Oh. Tinanong siya, anong pangalan ni Yusek? Ayan, Hindi niya ko pa sabihin. pwede. Ano yun? Kaya nagsasalita, di ba? Ano nga Para umepal. it's part of the Alam naman natin, yung mga DPWH, nagsiyaman lahat yan. Okay? So, kailangan din talaga ng ma-investigahan yung DPWH. Sinasabi ni Ping Lacson, pare, meron daw pass-through. Ano ba yung pass-through? Halimbawa, let the plane off the ground nga yan. halimbawa, parin Joel, ganito daw yung pass-through. Congressman ako. Okay? Meron ako sariling contractor sa mga project doon sa aking district. Okay. Pag merong ibang kinuha ang DPWH na contractor, yung contractor na yon, kumbaga magbabayad ng royalty fee sa akin. Parang pass-through fee. Yan ang sinasabi ni Dalawa yan. Ping Lacson. Ano yung dalawa? Yung nga, yung sinasabi mo na may contractor na dyan. The other one is when you are a senator, for example, and you are going to park your funds in some Parking fee. may parking fee at saka Ayan. pass-through rin yun. Okay. So, ganun lang. Ito po ang sinabi naman sa akin ng mga contractor nung nag-usap ko nung sa Friday. Dati raw, kaya marami na contractor na nasa yung sosyo na talaga sila construction. Oo. At least yung mga senador, silent partner lang. Etong mga talagang kasosyo na doon That's sa not even true, Dahil Some hindi of the silent senators are also talagang contractor. Yeah. Okay. Contractor din sila. Ganito raw nangyari. Hands-on sila. Hands-on sila. Hands-on! Hands-on. Not necessarily constructor. Yeah. Hands-on sila Hands-on. na talagang nagagawa yung project. Nagmo-monitor. Kaya, Nagmo-monitor talaga. Yun Naku, magkano kikitain? Hindi. project Kailangan lang. yung project. The Ganyan project. yan. Kala Yung ko- project is being worked out. Yun. Yun daw dati, yung mga congressman, yung mga congressman, pumasok sa construction, naging contractor. Yung mga contractor, tumakbong congressman. So, dumami ang mga congressman contractor. Kasi yung mga congressman, wala naman silang construction company, pumasok sila sa construction. Yung mga contractor naman, tumakbong congressman. Kaya dumami. Hindi, ano yan. It's all because the republic is on a catch-up basis. Marami tayong kailangan gawin Huling-huli na tayo Parang Kaya, RSA din yan. Roll up your sleeves. roll up your and sleeves let's and do work the it work. out. Ayan. It's a total arrangement. di lahat na lang tayo, contractor. Mag-roll up. Oo. Pwede ba yun? Yes. Oo. Roll Kahit up. mayor ka, contractor ka. Oo.
Roll up your Tumulong ka. sleeve. Kahit karambola host ka, contractor Yes. pwede ba tayo Oh, contractor? roll Roy, up- roll up- 8:32 roll up na your sleeves. umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama namin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Danal. Kami po yung nagsisising hindi kami naging mga Kontrakto. naging newsman lang kami. Nandun pala ang biyaya. At Ikaw, winner, maring engineering nyo eh. Dapat naging civil engineer kayo. meron din daw ngayon, aside from flood control and all of those other associated with flood control projects, seawall din. Seawall control. Ay, hindi. Marami Seawall. yan. Pare, marami Marami yan. yan. Marami yan. Seawall. Yung mga seawall, Yung mga dikes. maglalagay ng mga Oo. dike-dike, whatever Nako, it is. yan. Ayan. The best yan. Matindi daw ang mga seawall, lalo na dyan sa Oriental Mindoro. Seawall Matindi ah. din Hindi, sila. nakakita ako Sa mga islands, nakakita ako sa Bicol recently. Yan, seawall. Ano rin na-inspira sila ng mga nangyari daw. Yung seawall, lalagyan pa nila ng esplanade. yes, yan, yan. Napansin ko, bakit ganyan yung pagkakagawa? Delikado yan. Ano yan? Sir, ano yan? Seawall yan. Seawall Esplanade yan, pa. oo. Paghapon siya nagpapasyal ang mga tao. Padre, medyo delikado. Eto, Delikado yun, delikado yun. pare, Sa yan. Miragay, pare, By meron island, sila. by Oo. island. Nabanggit mo yung Pasig River Esplanade. Oo. Footbridge daw yan. Milyon daw yan. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, investigahan daw yan dahil bakit hindi tinapos? Yung, Yang footbridge dyan sa Pasig. Hindi pa Alin, yun dun sa- hindi, sa inaayos post pa lang, office? sir. Inaayos pa lang. hindi, first phase. First phase pa lang. By phase yan. By phase yun eh. by Wala naman yan, face? 24 kilometers yata gusto niya tapos na kagad. Oh, eh. hindi nang naman nangyayari yun. Hindi Senator naman yung Erwin. Esplanade, yung footbridge lang. Aling footbridge Oo nga, ito yun? Ang sabi niya, meron daw siyang dokumento, yung DPWH, yung daw footbridge dyan sa Esplanade na yan, 350 feet lang daw yan. Binigyan ng funding of more than 290 million. In 2019, hindi pa si BBM to. Pero hanggang ngayon, 6 years later, 2019, panahon ni Mark Villar yan. Okay? 2019, hanggang ngayon, hindi pa tapos. 294 million. Ngayon, ikumpara mo daw to. Yung sa Binondo Intramuros Bridge. Yung Estrella Pantaleon Bridge. Ha? Ang cost daw niyan, 1.3 million per meter. Okay? Yung Pasig Esplanade Footbridge ay 2.6 million per meter. Bakit mas mahal daw to at hindi pa tapos? Mark Villar, sagutin mo yan. Di ba dapat? Ganon? 2019 ba? 2019? 2019 eh. Hindi, 2019, sino ba yun nandun? well, Ay, that's, pareho sila senador, Oh. pare. Baka naman. pareho sila senador. Di ba nakakahiya Wala yun? namang korte si Jan? Ano ba? Ano ba? Hindi mo man lang tinanong, magkatabi Oo, naman ma. kayo. Mark, ano Brad, ba? ano ba to? Mark, ano ba itong nangyari, Nangyari dito sa to. footbridge? Nalipat ba yung pondo nito or what? Yung gano'n lang. Hindi ko alam. Oh. Sa Mayor Pasig Pwede naman River sila Restaurant. mag-usap na. Across Pwede the naman post office, Yan yata. Hindi ko alam. Footbridge eh. Saan doon? may footbridge daw yan eh. Hindi daw Footbridge. natapos eh. Pero may budget eh. Oh, yun. Nakakatawid naman dun eh. But ina nga, nung si Jerry Acusar, nilagyan nga lang ng mga burloloy para mukhang Mukhang ilaw-ilaw, mga ganun-ganun. Esplanade talaga ngayon Oo. yan. Then Certain pag cross portion. mo, mga ano pa sa Pasig. But we can check. Ang problema po, 9.7 million na raw ang apektado nitong huling kwan. Yan po ang sabi ng RRMC. Maigit 2.6 million families, 9.7 million individuals. Yan po ang ginagawa ng baha. Hanggang ngayon daw, pare, ang Malabon, suspended ang classes. Sa Malabon, ang face-to-face class. Dahil daw sa... Ay, sa Malabon, oh. Grabe. Sa Malabon, Oo. dahil daw sa high tide. Aba,
ayan bang high tide, aksidente ba yan? O regular occurrence by nature? Lagi nagkakaroon ng high tide. Yan po ba parang bigla, uy! Wow! Nagulat tayo, may high tide. Ganun ba yan? Biglang bumulaga sa atin. Ano? Bumulaga na lang yung, lagi nangyayari yung high tide, di ba? So tuwing magkaka-high tide sa Malabon, walang pasok? Meron din diyang, ano yan dike at saka floodgate. Yun ang solusyon. Meron Dike, silang tsaka ganun. floodgate. Kasi mababa talaga yung Malabon na yan. Tsaka- Ewan ko lang kung nagawa yun o baka naman naanod din. yun nga nabotas, kabago-bago yung ano nun eh. Di ba? Yung wall, kabago-bago, nagiba, sabi ni Alex Magno sa akin. Ba't ano kaya materialis ang ginagamit nila ron? Hopefully, hindi naman siguro kawayan. Yeah, maraming ganon. Yung mga dike-dike, seawall, etc. Yan, Nagigiba na lang. Nagigiba na lang na kasi ano, pati yung sa pati yung sa ilalim, yung pag-aayos, hindi nila masyadong... Hindi inayos. Hindi naayos yun. Hindi nakikita yun eh. Oo. Sabi nga ni Solidum tayo kayo ng tayo ng dike. Hindi nyo naman hinuhukay yung ilog. Yung mga, di Yung wala rin. waterways, di useless yung dike na yun. Galing natin, ano? Yan po. Pagkatapos yung sakit, yung leptospirosis, grabe na raw. At sa Quezon City, antindi. Sa Manila, antindi. Sa yung daw pong lahat ng hospitals, 52 deaths na. 52 grabe na ang namatay. leptospirosis. Yung mga DOH hospital lang daw yan. Sa San Lazaro po, 130 ang admission ng leptospirosis. 15 patay. Ang National Kidney, 13 patay. Leptospirosis. Pare, ano ba to? Sino ba to si leptospirosis na to? Di ba pwedeng pagbawal yan? Pagbawal. Anak ka ng topa, ang daming ang dami namamatay dito. Paano kaya ito? Ito yung sanhi ng baha. May sinabi sa akin yung kumpare ko si Ray Madrid. Yung mga soft drinks, beer, ganyan. Kasi pinanggagalingan din ng leptospirosis yan eh. Yung mga nasa stock na beer in can, pag nadaanan ng naihian ng daga, so nandun na yung bakterya. I see. Tapos iinumin mo in can. From the can. Magkakaroon ka. Di ba? Ang suggestion niya dyan. Nagulat ka. Hindi naman ako nagtampisaw sa baha. Ano nangyari? Yun pala. Uminom ka ng beer. O uminom ka ng coke. O rat. Ang gusto niya mangyari, pag in-stock up daw yung mga in cans na drinks, in cans, pabaligtad na lang. Para pag umihi yung daga, yung fit yung maiihi. Hindi yung inuman. No? Simple. Pero hindi po yan ang main cause ng leptospirosis. Ang talagang cause po ay yung baha. Yung baha, dyan ang gagaling yung... sabi ng... Yung nabababad. Nabababad. That's not So, nagbukas daw po ang DOH. Makita mo pare yung wards na special wards ng National Kidney. Yes. Parang yung parang yung COVID, basketball court. Yung basketball court, yung gym, ginawang Inopen up nila. nilagyan ng mga kama. Yes. Para ma-accommodate po yung may mga leptospirosis. Sobrang, di ba? Pati mga hospital. Nakita nyo ba yung photo ito? Yes. Nakita nyo yung photo? Grabe, Yes, nakakaawa ang mga tao. Yan po. So, ang DOH, nagkaroon sila ng, anong tawag dito, yung fast lane. Para po ma-process yung may mga leptospirosis. Kasi, pag dumating sa mga hospital, pare, grabe na yung pasyente. So, kailangan daw ng immediate medical. So, may fast lanes na ngayon ang DOH. At saka, parang pahiwatig din sa ating mga kababayan, kung binigyan na ho tayo ng warning, ito dapat ninyong hindi ginagawa, etc., etc. Sundin naman natin yun. Sundin ho natin yun. Huwag naman tayo. Ma-overwhelm na naman kamukha nung pandemic. Overwhelm. Yan pong fast lane na yan sa mga lahat ng government hospitals, no? San Lorenzo Ruiz.
General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical, Dr. Jose Rodriguez Memorial, Dr. Jose Fabella Memorial, Philippine Orthopedic, San Lazaro, Valenzuela Medical, Tondo Medical, Las Piñas. Bakit walang Parañaque rito, pare? Wala yun. Walang laman. Ah? Walang laman ano yung yun. ospital. Walang wala yun eh. Hospital Ah, ng di ba Parañaque. government Oh, hospital? Wala yun. Wala. Oh, Wala government hospital. Pumunta ka doon. Palilipat nila sa Las Piñas na Sa lang Las kayo. Piñas kayo pumunta. Papalipatin kayo doon. Palilipatin mga kayo. taga Las Piñas kung puno rin yun. Paano? Hindi, kaya nga yan ang ano natin kay Mayor, pero lalong-lalo na kay Congressman Brian Yamsuan. Yan ang sikasuhin mo, Brad. I mean, okay ang lugawan. yung Brian. mga Yung national- Lugawan, okay lang yan. Pero yung Okay lang yan. leptospirosis Pero mo, yung... Amang hospital, Rodriguez Ay, Memorial, kaya mo yan, Brian. Rizal Medical, Jose Reyes Memorial, National Children's Hospital, National Center for Mental Health, Lung Center, National Kidney Transplant Institute, Philippine Children's Medical Research Institute for Tropical Medicine. Yan po lahat sila nagkaroon ng fast lane. Ibig sabihin, grabing-grabe na to. Sa public hospital siya. Mahigit 2,000 ang cases. Ngayon, yung mga private hospitals, tumulong din kayo. Tulong din kayo. Oo. Paano tutulong yun? Walang bayad. May PhilHealth eh. Hindi, konti lang ang Hindi, malaki yung PhilHealth. Kinikita ng mga private hospitals. Malalaki yan. As a matter of fact, Ikaw naman masyado kang prangka. may discussion ngayon, pinag-aaralan, Oh. yung rate na pagtataas ng rate para sa mga certain diseases or illnesses, private hospital driven daw yan. Aha. Kasi ang dapat na talagang palakasin natin is the public hospital network. Instead of having this Ayan. kasi tataas yung ng doktor, tataasan yung medicine, yung ganong klase. Ang problema, pare, yung mga city hospitals, full capacity po. Dahil sa lepto. Yan. Kaya yung mga private tumulong Muntinlupa. Sa Muntinlupa, 50 lang yung kanilang emergency room. 50 beds. Nasa 100 na yung pasyente. Paano yan? Ano mangyayari dyan, pare? Nakakatakot yan. Open up. Yung mga private hospitals, open up. Yan lang. Yan ang tumulong kayo. Ang dito, lakas ang ng kuwan kasi rito, pwede ka mamatay, pare. Yes. Ang dami na namatay. So, Open Secretary Amena, hindi po inconvenience to. Matter of life and death po ito. Nangyayari sa atin. Yung baha na yan, hindi lamang sa sisirain, yung ating mga gamit sa bahay, Infrastructure. makakamatay pa. Whatever happened to the hospital facilities improvement program? Meron ba ganun? Panahon pa National ba yan o Noy. LGU-driven? Hindi nga, di ba, yung health centers? Ayan nga, ha? Yung health centers, ang laki ng binigay, billion-billion. Hindi naman naitayo. Pero lumabas yung pera. So, yun mga ganun. So, maraming infrastructure na ganyan eh. Classrooms, hospitals, flood control, seawall. Marami yan. Ngayon, If you take a look at all of those infrastructure, sinasabi po ni Presidente, yan daw problema natin sa education. Gusto niya ma-solve by 2028. Okay. Is it possible? ngayon, kasama yan dun sa total. Kasi iba't ibang modes, iba't ibang workout. President, education programs done by 2028. Yun po ang sinabi niya. Nag-podcast na naman. Kasi si Presidente, parang wala na siyang tiwala doon sa kanyang comms. No, nandiyan na si paring Nandiyan na Dave. si Dave, eh. Siya si siya Dave, mag-isa na Paring Dave Gomez, nagpa-podcast. andyan na. Tumutulong yan dyan. Hindi ko Para alam sino nag-advise. Messaging. Sino nag-advise sa Presidente na mag-podcast? Hindi ko alam, ha? Parang yan si President Trump na merong Eto, direct communication. Iba yung meron May ka people, social media ang ginagamit mo. makinig kayo. Yan. Kasi baka hindi nakikinig yung mga dapat makinig eh. The implementers, the action officers. Ang mas importante daw sa kanya, bukod doon sa infrastructure, Yan. kasi sabi ng sinabi na ng mga studies, no amount of infrastructure can solve yung ating education crisis. Ang education crisis natin hindi lang sa infrastructure, kasama yun.
Pero kasama na rin po yung quality ng teaching. Baka nga mas matindi yung soft eh. Yung The soft, quality the ng soft teaching, yung influence ng home. Kung ang anak mo nandun, aral ng aral, pagdating sa bahay, inaalila mo, hindi mo pinagbabasa ng leksyon. Or pinababayaan mo lang manood ng TV. Or lumabas, maglakwatsa. Ay, hindi pa pwede yun. Sinasabi po dito kasama yung discipline sa bahay. Sabi po ng mga studies yan. So, hindi lamang yung presence ng classroom, mga schools, okay? Marami pa pong kwan dyan. Yan nga yung elements. sinasabi natin palagi, education begins at home. Yeah. Well, pare naman. Kung Uso yung pa ba yun? Hindi na uso yun. Education begins at home. Yes. Yan ang pinaka yung take it from a senior citizen. Aha. Nako. Pero just balik lang tayo sa teacher kasi itong nakaraang biyahe ko sa Bicol, marami akong mga pamangkin, mga next Teachers. generation. Magagaling sila. Pero they complain nga, Tito, ang problema namin talaga, teacher training, yung upskilling, yan, at saka as much as possible tied up sa digital age. Dati, yun ang kulang daw, hirap na hirap sila makakuha nan. Bakit? Dati, Yun na nga. Bakit? Wala silang bureaucratic Hindi, siguro na it's caught there's nasasabit so one mess in the transition ngayon. Dati, because my parents are teachers eh. Oo, okay. Dati may summer. The teachers go through summer school. Upscaling, etc. And then may teacher training and everything else. And among themselves, nagtutulungan. Ngayon, parang hindi Dati yung PTA sobrang active na alala ko yan. Hindi na-develop yung Hindi ganun kasi na workout. Yung nanay ko, overwork kasi ang dami nilang ibang trabaho, bro. Kaya nga, di ba meron na measure si Secretary Angara? Tatanggalin na yung non-teaching Yun na nga sana. Oo. load ng mga teachers. So, doon na sila sa teacher. Baka ma-revive yung sinasabi ni parin Jonat na kausapin yung magulang kasi nga malaking bagay. Yun nangyayari sa bahay. By the way, this is science-based kasi ewan ko lang nung panahon ng magulang mo. Kasi may under sa EDCOM, meron na silang yung measurement. Tests basically, content tests. Basic level questions kaya nung teacher. Pag umangat na ng 2 to 3 step level, sumasabit na. Bakit? Yun na nga kulang. At sinasabi, umaamin sila yung mga teacher, kaya naman But namin we know the mag-need, problem. We should also know what caused it. Ang mahirap naman, puro Hindi, yun problema na, lang. The problem guys, minsan wala Overwork. silang overwork. Yung sinasabong every summer, Every summer, kulang na ngayon. nagwo-workshop. Kulang na ngayon dahil Kami digital na, na ang parents ko, sinasamahan ko sila. Sumasama May ako. workshop. May workshop. Workshop. Yung PTA, Kasama na yon. kasama na sa summer kasi yun di ba? Pang-discipline na rin yun kasi pag active ang PTA, Parent Teachers Association, maganda ang Yun ang samahan maganda. yan. Workout. Yung teacher, masasabihan yung magulang, eto ang ituro nyo. Kasama to Pwede sa po lesson ba ganito? natin. Ang nangyayari din kasi, yung PTA naging politika. Yun. Away. Ayan ang problema. Kanya-kanya ego. Kanya-kanyang ego. Yun ang Yeah. problema rin doon. Pero, that can still be resolved. Ayusin lang. Ayusin yung... Yan. Gusto ko sana revival niyan. Yan PTA. Magkaroon ng revival. Maski anong level. Maski nasa public school Yes, ka, yes. nasa probinsya ka, nasa rural. At matinding revival ng PTA. Alam mo, it works both ways, ha? Yung magulang matututo sa teacher. Yung teacher matututo Yes. rin sa magulang. Marami po exchanges na mangyayari dyan. Gasino na ba yun sa isang linggo, you spend an hour Na in nag-uusap. school na nag-uusap yung mga teacher at saka yung mga magulang. At saka- Ganun lang yung PTA. At saka yun, masasabihan mo, not necessarily na mga ano ka. Pero alam mo nyo ang problema ng anak nyo, ito yun. Wala na ngayon yan, Jonat. Wala na nga, yun na nga sinasabi ko. Kasi dati, kaya sabi ko nga, may parents or teachers, dati sila yun. And they take the initiative na magganyan. Ba't hindi ka naging teacher? Naging teacher ako. Yun Nagturo pala. ako. Nagturo ka? Oo, sa UP. Ako, niyayaya ako magturo. Pero inayawan ko
Sabi ko, boss, wala Pero tayong pasensya yung dyan. mga pamangkin ko sa grassroots, doon sila sa elementary at Aha. saka sa barrio talaga, Oo, sa Kumadug-gadug, naglalakad barangay dyan. Kumadug-gadug. Oo. Actually, Eh, nakamotor sila. Masisibak, Bili- masisibak, masisibak. O eto, yung student, pinatay yung teacher Aray. sa Lanao del Sur. Dahil Iba sa naman ang ano, tanong Doon yan. naman, nagbarilan sa Nueva Ecija, sa loob ng school. Anak ka ng tokwa. Ang tanong ko rito, parang Jonat, paano saan kinuha ng baril? ayan. Yung estudyante, parang ano ata kasintahan. Okay. Yung babae, binrake niya, 15 years old. Sa ano yan? Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, 15 years old. Eh, gusto makipag-isolate. Oo, gusto nung ano. So ginawa niya, binaril niya yung babae. Nagpakamatay siya. Nagpakamatay din siya. Ang unang tanong ko rito, saan kumuha ng baril? Malay mo, accessible ngayon ng mga baril di ba? Ang daming baril, ang dami kasing Loose. loose lang ba? Alam ba natin kung gaano kadami? Ang dami ng may lisensyang firearms ngayon. Pare, totoo. Picking apple daw ngayon ng doon sa paglisensya. Ganun ba? Oh, pare, libo-libo. Mabigat. Ano yun? Lisensyado ba yung baril na nakuha ng bata? O ano? Wala nang lumabas na report dyan. Wala ang report dyan. Siyempre, pagtatakpan ng pulis yan. Kasi sa kanila ang dagok niyan. Saan nakakuha ng baril yung batang yan? Tapos, paano nakapasok sa eskwela yan? Ayun daw. Isa pa yun. Oo. Yung sa Lanao naman, ano yung nangyari doon? Yun nasa Lanao kasi, parang nag-fail. Bagsak siya. Binagsak. Grade 11. Yan. Grade 11 lang, may baril. Baril. Oh my. So, merong kahapon kasi, yung aking mga kasama nag-google, sinabi nila, alam mo kasi, minsan yung ating mga pinanonood sa TV, That's another issue. puro barilan, puro akala, War! It's war! akala lahat masosod Tsaka yung mga sa games. baril-baril. Mga games. games kahit sa telepono, mga violent yan. Diyan ko sasabihin po yung guidance ng magulang. Okay? Hindi ko sinasabi huwag tayo magpalabas ng ganyan Ang kailangan po yung mga magulang nakatutok, lalo na doon sa mga minors na anak nila, na hindi puro ganyan ang pinanonood. Hindi wala na tayong parang We are going the way of the US, ha? US every day. nagkakabarilan sa Barilan. school. School, sa Anak. mga kalye, lahat, etc. Siyempre, nababalitaan nila yan. Lanao del Sur. Binaril yung teacher. Accessible kasi na ngayon ng mga content na kung ano-ano sa mga kabataan. Oh, yung content. Meanwhile, nakita ko sa countryside, yung mga magulang naghahanap buhay. Hindi nila So, nababantayan, natututukan yung mga Hindi nila anak nila. Tama. Di ba? Yun Dapat nangyayari. i-report din ng pulis kung kanino nakalisensya yung baril na ginamit sa mga ganitong patayan. And that person should be responsible. Held responsible. Paano nakuha yung baril niya? Sa kinuha yung, saan nakakuha ng baril itong mga batang to? Bata Alam nga naman sa kanila nakalisensya yun. Kanino ba nakalisensya yun? So ngayon, ang reaction ng DepEd, strict security na raw. Sarap. Type mo ba yun? Anong ganon? Ba't ka tumatawa? Strict security na mula ngayon. Bakit? Hindi ba dati? Itong sa Lanao, teacher to na teacher itong Teacher. sa Lanao. Naglalakad lang daw Yung sa unidentified Lanao, gunman. papasok siya ng campus. So hindi na pa natin alam ano yung dahilan talaga nito. Hindi, bagsak daw sa grade 11. Yun talaga. Yun ang dahilan. Nagalit. Pinag-uusapan ko ba mga teacher ang papangkin ko? Hindi ano rin pala to, no? Medyo mapeligro rin pala ng anak Hindi, buhay to, mapeligro yan. Huwag teacher. Lalo na yung may mga passion. Pare, Magturo, nung panahon na, ako at least, doon sa neighborhood namin, pag teacher tinitingala. Oh. Hindi mo pwedeng galawin yan. Diyan, pag teacher, wow, believe lahat doon. Teacher, police. Yan.
Yan ang mga Lalo na mararangal. yung teacher na ilang henerasyon na, yung ito Oo. nagturo sa tatay Ma'am, mo, ma'am. Ayan. kuya mo, tapos yung sa mga sumunod. Mararangal na ano yan. Na profession. Profession. Hindi mo Eh di basta- ba sa China, Mm, ang highest sa society, Oo. teacher. hindi yung mayaman. Hindi. Kasi yung mayaman, trader, educator. oo. pures. Ano yung pinakamababa sa society? Puro pera ka lang eh. Oo. Yung Yung teacher teacher, ang highest merchant sa ka lang. Chinese society. Wow. Ano yung tik-tik-tik? Ano yan? Si Engineer Winner at saka si Derek ko talaga. Meron na pong tumitik-tik dito eh. Ibig sabihin daw, Mamaya, 9 o'clock. titiktikan natin itong Ah, busway. 9 o'clock na Itong umaga. busway Busway, nito. busway. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Sa inyong lahat. Bago yung sinasabi ni pareng Jonat na kamangha-mangha Ang na project. solusyon. Yeah. Yan. Ano solusyon? Solusyon sa transport crisis. Sarap. Ay, gusto ko lang po sanang banggitin. Itong gustong mangyari ni Education Secretary, Sani Angara, ibalik daw ang sports clubs sa public schools. Naku po, salamat, Secretary. Ang tagal na namin kinakampaign yan dito sa Karambola. Lahat ng grassroots sport sa buong mundo ay school-based po. Okay? Ang gusto niya raw mangyari, promoting the development of kids. Physical fitness, aside from that daw, kasama na dyan yung discipline. Well-being. Okay? Yung sinasabi natin, di ba, sports? Yan yung discipline, yan yung iyong alagaan mo yung sarili mo. Self ano. Alagaan mo sarili mo. Pagkatapos, character building Yes. po. Ang importante, mas character building. Ang example ko dyan na laging ginagamit. Doon sa lugar namin sa Caloocan, maraming drugs. Nako. Pero doon sa aming barangay, dahil may sports program kayo. iilan lang, 1, 2. Kasi na-addict sa sports, hindi sa drugs. Nauso yung basketball, lahat may team competition, tapos laro ng laro. Tapos yung mga naging player ng basketball, they became hindi tambay. Yung isa naging US Navy, naging police, meron naging doktor. Ganon. Nagkaroon ng ano. Character building. Nag-drive at saka paniniwala na pag Yun. work hard, makukuha That's mo. the point. Oo. That's the point I'm trying to. So, gusto ko pong magitin to, seryosohin natin. Kung tayo involved sa ganyan, sa eskwela, sa ating paaralan, maski private citizen, seryosohin natin yung gusto mangyari nito si Sani Angara. I think tungkol sa specifically sports. kay Senator, Secretary Angara, lagyan ng at least 3 oras man lang sa eskwela na may devotion sa sports. Ito, nag-text yung apo ko, taga Caloocan si Ando Victorio. At least. kasi Narinig niya raw maganda, mas yung mahaba. sinabi ko sa Caloocan. Which means you have to have dedicated people, Oo. teachers, physical, Right, ano, right. Now, nando doon. Right. Hindi yung, ito ngayon, siya ang sports officer, bukas, ano naman siya. naman siya. Teacher ng history. Wala yun. at bukas, oo. Mm, And here's the thing, Bago-bago na. and here's the thing, paring Conrad, ako, binanggit mo, Hindi, dito ngayon, sports director ka. Oo. Bukas cook. cook ka Yung naman. ganon, Hindi depende pwede yun. yun. Depende yun. Ito, yung binanggit mo kanina at nanawagan ka sa kaibigan nating si Pato Gregorio, who is Yan. the PSC, chairman. PSC, Village Sports Commission. Alam mo, importanteng ang role ng PSC. Grassroots. at grassroots. Suporta yan. Kasi sila, nandun yung National Sports Association. Yes, yes. Yung sinabi mo nga, okay, PE teacher ka ngayon, cook ka bukas. Kaya merong National Sports Association. Sila ang Sila magte-train. yes, sila yan, ng sila yan. mga teacher. Gusto na mo yung maging mga ano, National oo. Sports Association Oo. ma-involved din? Kasi sila may expertise para ituruan yung teacher But kasi aren't you asking too much? hindi, medyo kailangan they have to do that pare. Okay. Kasi
Yung ang mga National Oo. Sports Association, ang papel niyan, magpadala sa international competition. Hindi sila involved sa mga lang. grassroots. Hindi lang. Napakababa Baka niya. yung mga magtingin mo. Napakababa niyang gusto mo mangyari. Yun nga Yun nga ang mga international sa Olympics, hindi pa nga inalagaan yung mga atleta. Ito nga eh. sa zona Yun nga na ni nga lang ang President. papel niyo, Ang eh. gusto nga niya, di ba, down to the grassroots, to build yung health ng mga kabataan. Ganun. Pero, for example, archery. Hindi lang puro basketball, archery. Di ba? Taekwondo, for example. Kailangan may nakakaalam yung teacher. Kayo dun mga sa, taga-taekwondo. Ganun, pare. Kayo mga grassroots. taga-taekwondo. Hindi, yun, may DepEd talaga. Dahil sa another thing pati, pagka tournament ng mga batang Pinoy palaro, hindi pwedeng umupo ay coach ay taga NSA, kailangan taga DepEd, teacher talaga. Kaya yung teacher kailangan marunong mag-coach talaga ng isang Kailangan sport. niya turuan. Oo. Yung, no what I'm saying, yung uupong coach, hindi pwedeng Si paring NSA. Ben, at one Kailangan time, teacher talaga na trained na sa sport Gusto na nila yun. nga yung grassroots no? Oo. Nagkaroon ng intertown Oo. tournament. Ginagawa yan. Ginagawa, Okay? ano. Pero ang requirement, tagaro ka sa town na yun. Right. At saka Huwag DepEd ka mag-i-import. Huwag ka mag-i-import. Right. And then, ito ang Right, nangyari. right. Walang marunong mag-coach. Ayan. Doon papasok Yung ang mga trabaho nila. taga-town, nag-i-import pa ng coach from Cebu. Actually, they're doing that. Grabe. So, ang ginawa ni paring Ben, in-invite si Joel. My brother Joel Banal po. Professional coach yan. In-invite doon to give pointers to the coaches how to develop That their has to be a skills. sustainable Hindi program. maglaro. Hindi maglaro. Hindi Mag-coach. maglaro. Paano mag-coach? Oh, alam mo, diyan papasok ngayon. Total si Chairman Pato. Pato. Chairman Pato Galing Gregorio siya is dyan, NSA semi-bibo siya rin dati. yan. Oo. Semi-bibo. Semi-bibo rin yan. Hindi Hindi bibong-bibo. bibo. Semi-bibo Oh. siya. Anong gagawin niya? Makipag-tie up kay Secretary Angara. Para grassroots talaga Right. totoo. Pwede. Pwede. Yun ang dapat niyang gawin. Hindi yung naka-elite sports lang. Elite. Kasi baka nandoon Hindi. In-announce niya na. Pagagandahin niya pa daw yung pinadadala natin sa international. Nako, ayan na. In-announce niya na yun. That's just one part ng trabaho Kaya nga, nila. ayos niya. Unang-una Total. sa Hindi. kukuha ng elite kung hindi mo rin kinuha sa probinsya yan. No, bro. my problem Diba? is, alam niya ba na kailangan pakialaman niya yung grassroots? Galing sa- Yan, yan. Hindi, pare, Bakit hindi niya I alam? give Pato a benefit of the doubt dahil NSA dati yan eh. Nag-boxing yan, nag-basketball, So? nag-ano. So, dapat alam niya. Alam niya yung mga problema. Hindi, ng pero grassroots dapat sport. turuan mo siya, Brad. Kasi dapat- ikaw nakakaintindi nito eh. Yung Hindi tie-up ako, eh. Yung bro. tie-up. Nakakatulong Wala naman marami ako yan. alam na track record dyan na talagang nag-develop ng mga... Wala, kung saan lang siya... Ano yan eh? Mekaniko. Ang tawag doon, journeyman. Oo, kung saan... Semi-bibo nga yan eh. Teka. Siya may bibo. Wala kang nangyayari sa inyo. Dito ka na lang. Ganyan eh. Dito- Alam ko. dito ka mag- Kaya nagtataka nga ako Real bakit estate ka naging naman. Ayan, real PSC estate. chairman yan eh. Ay, hindi. Kasi nakakonsentrate na siya ngayon sa sports. Yun ang kanyang, that's the journey. Kaya kailangan maging semi-bibo. That's the journey for the next 3 years. Okay. Si Bibo na. Boy Bibo. Boy Bibo naman. Gusto ko yung sinabi ni Parang John. Ano yung gagawin Ito, na? ramp up na! Ang This alin? is the solution to our traffic crisis in the metro. Ano? Ramps up bid to better busway network in metro. Oh, yan. Ano ibig sabihin nun? Instead na magkaroon lang Ano ng daw, EDSA lang ang busway. Hindi, oh. Iayos Gusto na. nila i-replicate yung success Yes, sa in busway. other major... Sa other ano. major ano. How is that a success? Bakit? How is that a success? Maglalagay na nga ng magagandang istasyon sa busway. Yun na nga eh. So, ilalagay rin sa gitna yung yung mga busway. Sa Hindi ko gitna alam ng- kung Kailangan Bakit daw avenue? niya ng feasibility study. Ayan. So hanggang study, hindi lang Boy Bibo to, Most studios. most studios din to, feasibility study. Mm. New busway, i-connect daw yung Espanya at saka Quezon Ave. Yan. Dream to, dream. Espanya. So, mangungutang daw siya sa Kaya Asian konektado Development naman, Bank. konektado naman talaga yun, ha? Mangungutang sa Asian Development Bank para daw po pondohan yung study. Naku, may kikita na naman dito. Sa study. Kasi, Ang target na ko niya, ma-complete yung study by next year.
bago magkaroon ng busway, hindi lang po dapat isang ruta, Secretary. Pag-aralan natin yung buong Metro Manila. The loop. Paano magkakaroon ng bus routes bawat major Major, thoroughfare. Na numbered ang mga ruta, may mapa tayo. It's Yes. a complete overall System. plan. It's a System. It's a system. Wag po ganyan na piecemeal. wala- Piecemeal ba to? Tawag yan. Parang flood control ang nangyari. Si Boy Bibo Hindi, talaga. Secretary, ang tawag doon yung connectivity. Yan, Ano, yan. Yung mula sa subdivision, for example, sa Bikutan, Paranaque, o Ayan. Better Libig, paano siya makakarating sa Ortigas? Paano Sa siya busway, makakarating sa busway iyo? nagagamit. Kasi makarating lang doon sa busway mo, medyo patay na eh. Yung Hindi tao, ba? tatlong sakay na kagad eh. Ulan, umaraw. Ilan libo gumagamit ng Oo EDSA eh. busway? Oo. Yan. Ilan libo? 100,000? 100,000. Grabe na yun. Mm. Ilang milyon ang tao sa Metro Manila. Tapos, ang concentration ng iyong ginagawa ay Sa ang busway. busway. Sa busway. Okay? Kasi daw, after the President Ferdinand Marcos Oh, yan, Jr. sinabi. ordered the infrastructure to be commuter-centric Yan. and to expedite the modernization of the EDSA busway. So, nandun lang tayo nakaasa sa EDSA Sa busway. Brad, ganun ba? Hindi, magkakaroon ng Espanya. at Gagastusan daw ng Quezon. milyon-milyon dyan, daang milyon, para magkaroon ng mga istasyon. There's nothing wrong with the stations Station. in the busway. Gusto niya pagandahin siguro. Mm. Parang first class hotel. Ganun. Yes. Malapit-lapit sa mga mall ng konti. Strip malls. Ganon. Ang tawag doon. Magandang Strip malls. Magandang tingnan, ganon. Kahit ano sabihin nyo, repair, infrastructure dyan, mali pa rin yung EDSA busway na yan. Abnormal. Nasa gitna eh. Only in the Philippines nga eh. Ito po ang number one principle sa public transport. Number one, maski anong expert ang tanongin nyo, maski anong study ang basahin nyo, ang number one na consideration po dyan ay the public convenience. Kaya nga tinawag yan na Public transport. public convenience. Binigyan nyo ba ng magandang convenience ang public? Diyan sa paglagay nyo ng bus sa gitna ng EDSA, that's the bright idea of Tugade. Mm. Na nag-invest katakot-takot para dyan sa busway. Why? Kasi hindi po nila masolve. Ito mga tarantadong pasaway na bus doon sa gilid. Okay. Kaya dito kayo sa gitna. Dito kayo sa gitna. Para kitang-kita namin kayo. What a solution! Ginawa mo, nasolve mo nga yung hindi na tumatambay yung mga bus, nilagay mo sa Sa gitna. Pero yung mga mananakay mo, lahat pinarusahan mo. yan, Kung ilang daan libo yung Para tumawid sumasakay. sila, sumakay doon dapat sa MRT station Oo. din. Oo. ano yan, malapit-lapit sa buwis buhay yan. But the problem is, yung Quezon Avenue to Espanya, pag ginawa mo yan, diyan naiisip ko, paano mo kasi igigitnain mo. Wala naman kayong tawiran na talaga doon, hindi to gaya ng EDSA na kahit papano, may buwis buhay ka. Ito talaga, At saka may built-in na station. station, ito kamatayan talaga. Paano mo, unless ang pinag-uusapan, Hindi yung nga mga, ba, hindi, dapat, yung mga overpass na ba't hindi ba walkway. pwedeng busway sa gilid? Bakit i-insist natin sa gitna yung busway? Kung doon sa Espanya at Quezon, okay ang busway, pero doon sa gilid. Hindi, Tatamaan mo ang mga magigiting na negosyante. Who at the fuck businesses cares? Doon sa, lalo na yung mga car companies na nandun sa Quezon Avenue. ano yan? There was a... At saka Pegasus naman doon sa kabila. There was- Napatay tayo. yung Espanya papuntang dati, di ba meron ng LRT sa magmula sa magmula kabila. sa UP diyan sa Diyan sa- Quezon Oo. Quezon yung Quezon Circle Oo, hanggang meron na. doon sa hanggang doon sa Quezon Avenue. Yun ang dapat eh. Kaya lang meron ng yan May underpass na underpass na yan.
But Eh, more, gagawin mo dedicated, isang lane na dedicated. kaya sinasabi nating Para sa busway. comprehensive Oo, plan eh. po. Alam mo. Dahil hindi lamang yung bus. Bas, ang solusyon. Kasama po dyan, yung iaayos ng sidewalk. Hindi ba? Comprehensive eh. Iayos yung sidewalk at saka yung connectivity Yun! nga. Yung mga rota. Saan pa nangyayari? Saan pa Yung mga nanggagal? rota po. Hindi naman ho nakatira ang mga tao sa EDSA. Hindi Yun na nga pwede. eh. Yun na nga eh. Hindi. Yung mga sumasakay sa... Pag lahat tayo dyan sa EDSA nakatira, Oo. may problema tayo. Oo. Okay? Minsan talaga- Ang concept dapat ng public Umiikot. transport, yung rota po, Rota. lahat na sulok mararating. Yun ang gusto ko Ngayon, sanang- depende kung gusto mo mabilis ka, Oo. lilipat ka. Oo, ganoon. Pero yung isang bus na yan, makakarating ka doon sa paroroonan mo, pero pwedeng matagal. So, pwedeng yung mga rota nyo ay magki-criss-cross at makakalipat-lipat Yes, makakalipat-lipat ka. Number one concept ng public transport system in big cities. Dito sa atin, hindi putol-putol. Tsaka, Hindi kasi- at saka pwedeng, ayan, may mga main line, halimbawa, tren. Pero may mga bus papunta Right. doon sa tren. To service the So, train. service the trains. Yeah. May mga main line, gano'n. Ito pare sino ba to? Bernadette Barbers ng Surigao. Oh. Congressman. Congresswoman. Oo. Asawa siguro ni ano yan, ni Ni Ace. Ace? Ni Ace. Oh, baka. really? Yes. Hindi na congressman si Ace? Hindi na. Graduate na. Graduate. Panay golf na kami Panay yan. na. Lalong gagaling Ang galing yan, ang galing Lalong yan. gagaling yan. Puta, Ayoko parang Ang yan. galing yan. Legit. Ang galing yan. Oo. Huwag kang pupuslaban ng Ang sarap ng pilayan kapag naglalaro kami. Ano huwag ba? mo- Hindi ka ba marunong magkamali? Huwag kang pumusta Nakakainis. diyan. Patay. Oh, ka. ito si Congresswoman. Woman Bernadette. Ang gusto niya raw po, yung mga sidewalks ay to reclaim. Ayan. Naku, Ayan. isa pa yan. Lalo na sa urban areas. Ayan na. Dahil yan daw po isa sa mga major headache ng public. Yeah. Which is totoo. Ang Part of ginagawa the- daw po, yung mga sidewalk, ginagawang parking. Ayan. Teka, ayusin na daw ng DILG yan. Yung mga nakapark dyan. Anong daw? Na naman. Yan po Allegedly. ginagawang squatting, dyan nakatira. Ginagawang tindahan. Congresswoman, ang sa akin po, mas matindi yung mga structure na inilagay sa sidewalk. Kung saan. Poste ng Meralco, PLDT box, signage ng mga establishments. At saka yung, Nandyan lahat yan sa sidewalk. saka yung mag-take over, ito lang dapat ang lupa mo, tinira. Maglalagay ng kung ano doon. Maraming ganyan sa mga sidewalks. Gusto niya, meron daw bill, maipapasa kaya to, parang Jonat. Sana. Sana nga maipasa. Yan po isang major, para maglakad ka, any street, except Ayala. Maski sa Bendia, problema to. Oo. Ang sidewalk, ang patakaran po ng sidewalk, ayon sa batas, ay level. Yes. At saka merong kang lalakaran. 1.2 meters. May lalakaran ka. 1.2 meters minimum ang width. Kung 1.2 meters, may poste sa gitna, saan ka dadaan? Hindi, Anak, medyo anak. gigilid-gilid ka niyan. Pero dyan sa show, may ganyan din. Magiging ano, dyan sa show, kailangan maging ano ka dyan, ballet dancer. Ballet dancer. Oh, yan. 1.2 minimum po yan ang lapad. Okay? At ang sinasabi, bawal, Batas Pambansa 344. Ibig sabihin ng Batas Pambansa, panahon pa ni Marcos Yes. to. Ang tagal na po nito, 50 Batas yan. years. Batas. Accessibility law. Yan. Yan po yung para sa mga PWD. Magkakaroon dapat ng for wheelchairs and PWD ka everything. dyan. Tao nga lang, hindi PWD pa. Pare kasama doon, yung hindi pwedeng abrupt change in elevation. Yung ganon. Pang. Dito maglakad ka, kasi yung sidewalk ginawang driveway, paradahan. So therefore, ang mga sidewalk, inclined. Oh. Paano ka naman mag-incline? Maglalakad na incline, gano'n. Yung sinasabi ni... Tapos pagdating mo doon sa ibang may tatalong ka ngayon. Oo. Kasi hindi ka level. Hindi ba pwedeng
isang level lahat na Yung sidewalk. sinasabi, tama yung sa batas pambansa talaga, merong PWD na ano eh. Ay, ang nangyayari At sa saka atin yung ngayon, bawal ang abrupt change in ang sinasabi, elevation. ang nangyayari sa atin ngayon, hindi ka PWD, pagdapas mo sa sidewalk, magiging PWD. PWD ka na. Aray ko. Ang saklap naman. saklap nun. Oo. Kasi nga, gigilid ka. Kung hindi ka gigilid, mag-abrupt change. Yung ganun eh. Kung minsan wala ka pang dadaanan na dahil committed na, nandun ka sa kalye. Ayan. Kalye ka na. Ito, may sariling resolution ang MMDA. Nako, another. MMDA resolution number 2802. So, ibig sabihin, 2002 pa to. Aray ko. Bawal daw po ang mga harang sa sidewalk Nako. Ako. such as signs. Pumunta ka sa lahat ng sidewalk, makikita mo ang mga karatula ng mga kumpanya na nandun, nasa sidewalk. Chairman! Resolution. O baka hindi niya alam may resolution sila. Hindi ko alam. Ang dami po, ang local government code, Yan. ang dami rin niya nasa sidewalk. Kaya hindi ko alam kung yung batas ni Congress woman Bernadette kailangan pa eh. Barbers. Dahil ang dami ng reglamento na pwede ng Batas pambansa lang nga, i-codify mo lang yan. Batas pambansa. National Building Code. Yan. Okay? Meron din po yan tungkol sa sidewalks. Batas Pambansa 344. Proposed Clear Sidewalks Act, MMDA resolutions, ang dami po niyan. Okay? Surface condition, meron po dyan. Kailangan walang crack, pwedeng lakaran, nasa reglamento na po yan. Iniisip ko ngayon, kailangan siguro ni Bernadette dahil sobrang frustrated na to. Hindi, gawin nyo na lang, ma'am, ganito. Codify. I-codify nyo. Para pag samasamahin na yan at sabihin, ito, i-ano nyo sa harapan ng mga implementors. Local government, MMDA, whatever. Ito. Yan pong access ng wheelchair. Yan, Merong another. reglamento yan. Meron 1.5 meters ang lapad niyan. Pumunta ka sa lahat ng sidewalk. Hindi Marami 1.5 dito is meters. LGU. Oh, yes. Dito. Meron bang makukulong o madidemandang taga-LGU pag ganyan? Whether congressman o mayor or something. Kasi usually doon nagsisimula yun. I'll give you an example. Sa Parañaque, Execution may nasunog na. doon sa Baliwan. Okay. Oh, yeah. Pasensya na kayo, nasunugan. Binigyan sila ng mga gamit ng para magtayo uli. At kasi Inoccupy yung sidewalk. this was a golden chance na, uy! Hey, ayun na. Ayos Alisin na, na natin may yan. sidewalk. Yung ginawa mga bahay, ginagawa nila, nagko-construction nga sa Baliw, abot hanggang kalye. Ayun. Nawala yung setback. So, wala na sidewalk. Sayang yung oportunidad na, i-sidewalk na natin yan. Para Kahit ba 1.2 kahit meters lang. di ba? Hindi. Meron lalakaran. So, LGU ang pumayag Oo. para Sa dito. execution Yan, nga. sabihin, execution eh. We have a lot of LGU laws. to eh. Ang gaganda ng ating mga batas, pagdating sa execution, patay. Yun ang nangyayari dyan. Yung building code lang, ang dami ng requirements doon. Sa building code. Ano yung- Building code yan. ba? Oo, Sa building totoo code. lang. Ang dami Ito, ng- DPWH order August 2009. Puro order eh. Wala naman nangyayari. Proper and implementation of national roads. Yun yung Batas Pambansa 344. Naglabas sila ng mga directive tungkol dyan sa sidewalk. Panahon po ito ni Secretary Ebdane. Okay? May drawing pa kung paanong gagawin. Tapos smooth, pantay. Hindi nasunod dyan. Nasunod. Ito, Kahit na anong ito suggestion ko lahat, kasi lahat yan, Ay. it involves traffic and structures. yung etc. convenience ng Oo. public, yung po ang aming Ang suggestion ko, bawat isang implementor or DOTR for example, okay? okay? Secretary, dito DOTR, nanggagaling ako. DPWH. The public works, may team, may mga task force. Yes, yan. yes. Ito yung mga manggagaling sa Parañaque. Sige nga, o yan, mayan. Parañaque going to Ayala, yan. Para magkaroon ng tren. O ito naman, manggagaling sa Fairview.
papuntang para magkaroon naman ng bus, papuntang Ayala. Para Yung ganun ba? In other words, execution ng ruta na mismo. Kayo na mismo But magkaroon to be able to do that, example. dapat si Secretary... subukan nyo. Subukan nyo na! Si Secretary Dizon has to go around dun Yun sa na nga. connectivity areas. Hindi lang dun sa kung saan yung media pupunta sa EDSA. Oy! Pumunta ka Oy! doon. Oy! Oy! Kung saan nagsisimula yung commute Pare, ng tao. nag-inspection niya ng Nag-inspection niya. station. Hindi nga, naligaw nga eh kung saan papasok. Ikaw naman. Ikaw na. Kailangan ituro pa kung, sir, wag ho dyan. CR ho yan. Kasama Huwag si kayo dyan. Secretary Amena. Oo, kasama nga niya. si Hindi, Secretary. wala nga daw pera. Oo. Ginawa niya lang ng paraan. Para Para mag-busway. magkapera. Hindi, ang point ko lang, Secretary Dizon. hindi sa EDSA. Meron pong dahilan kung Avenue bakit nagsisimula. hindi nilagyan ng pera. Yang balak nyo na sosyal Oo. na bus Kasi station. pang-social yan. Pang-social. Pang-social yan eh. Para bang yung busway gusto nating mag-invest na todo-todo. Napakalaking kalokohan yung project na yan. Bakit nasa gitna? Kasi ngayon maglalagay ka ulit ng busway. Sa gitna rin kaya? Malamang. Saan siya ilalagay? Saan Saan niya lalagay? ilalagay? Kasi Sa puro gilid. establishment. Ba't hindi ba pwede sa Puro gilid dyan? establishmento Eh, eh. yayariin Nandun niya pare, lahat yun. Kalaban mo lahat ng mga establishmento ng Bakit mo malalaki. kalaban? Hindi. Pabor nga sa kanila yun That eh. is Hindi, nakaset na eh. Oo, nakaset. Nakaset na. sila doon. Hindi, baka ayaw din nung gusto Kinuha na nila yun, bro. Baka ayaw din nung gusto mag-take over na private ng busway. Diba? Kailan sa gitna. Kailangan Kasi sa gitna. ano ko eh. Di bali na yung public. Di bali na yung convenience ng public. Busway-centric ako eh. Hindi ako sidewalk area. Hindi, yun lang. Subukan kaya. Meron lang task force lang. Para lang Umikot lang. makuha yung ruta. Kaya dami-dami Kasama na ng natin LTFRB. batas sa aray ko. Bakit wala pa nangyayari? Okay. Feasibility study na ngayon ang gagawin. So, gastos na naman to. Paano kaya? Meron na actually feasibility study, Metro Manila transport system. Meron na dati. Kaya nga nagkaroon ng mga MRT4, MRT5, mga ganun. Meron radial workout, may loop, meron ng ganun. Eto. Nagkaroon pong viral na video na nagtatalo tungkol sa parking. Just Yan, ayan. Yan. Napakaganda. Yung driver po nung isang Mitsubishi L300 van, pinatawag na po ng LTO. Ayun, Yun. tapos na. Solve na ba to, pare? Solve. Pinatawag na eh. Yung driver dyan sa viral. Kasalanan ng driver. Kapag hindi daw kayo sumipot, magdidesisyon na si Bokal. Ano to? Si Bigor. Magdidesisyon na daw na hindi niya naririnig ang inyong side. Okay. Kasi nagkaroon po ng argumento. Ito yung hinarangan yung establishmento. Yung L300, ng van, wrong parking daw, nagalit yung ibang car owners. So, nagkaroon ngayon ng argumento. Ayan. So, pinatawag yung L300. Panay ang patawag nito eh. Kung siguro, baka hindi, ano kaya solusyon doon sa patawag? Laking bagay ba yon sa patawag? Parking Kung yan, hindi daw po, ay suspendido kayo. 90 days. Illegal parking. Boss, libo-libo yung illegal parking. Patawag mo lahat yan para mapuno yung office mo, di ba? Yan ang magandang Show cause order. At senaryo. may written explanation. Yan. Bakit mo ginawa? Libo-libo yan eh. Oo. Illegal parking. Tatalunin mo yung mga naka-left to barrel system. Sa ang papel niya ngayon, pare, ang LTO, hindi lang rehistro, Oo. pati parking. Show cause. Maglagay na kayo ng gym dyan. Parang, Kailangan nyo ng Kasi malaki-laking lugar. Para dyan, no? pati ba naman yung parking saklaw? Gusto mo pang papilan? Talaga naman. 9:32 ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. UIZ News Catch Up. News Catch Up.
Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Interparliamentary courtesy, nilabag ng ilang senador sa kanilang impeach vote speeches ayon sa Kamara. Detalye mula Kapatrol 30, Jelly Mendez. Binigyan diin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na paglabag sa interparliamentary courtesy ang ginawa ng ilang senador sa kanilang impeach vote speeches. Kasunod dito ng name calling o pangungutian ni Senator Amy Marcos kay House Speaker Martin Romualdez sa halip na ipaliwanag ang naging dahilan nito kung bakit bumoto ng pabor sa pag-archive ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, batay sa saligang batas, magkapantay ang Senado at Kamara kaya inaasahan na paiiralin ang respeto kahit ayaw ng ilang senador ang lider ng Kamara ngayong 20th Congress. Ipinaalala rin ni Ridon na ang impeachment ay hindi laban sa isang opisyal kundi usapin ng pananagutan o accountability sa hindi may paliwanag na paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at ng House Speaker. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. Bahagi rin po, yung pong pagtitiyak po na yung mga bagay na hindi nakakain ng taong bayan pero mahalaga sa kanya, mahalaga sa demokrasya, ay talaga may pagtanggol pa rin po ng Kongreso. So kasama ho dito, yung pong pag-hold accountable ng high public officials sa kanila pong mga ginagawa habang sila po ay nasa tungkulin. So, it is a setback na na-archive po itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, pero I think the House leadership had already made it clear na bagamat nangyari po ito, tuloy po ang laban. Sinabi pa ni Ridon na hihintayin ng Kamara ang magiging pasya ng Korte Suprema sa pending motion for reconsideration bago ikonsidera ang refiling ng articles of impeachment sa Pebrero ng susunod na taon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Kanselasyon ng pasok ngayong araw sa ilang lugar. Fake news ayon sa DILG. Detalye mula Kapatrol 38, Jen Patrolya. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na wala silang inilabas na kanselasyon ng klase ngayong araw. Ayon sa DILG, tanging sa kanilang mga official channel lamang sila nagbibigay ng class suspension advisory. Maaaring mag-anunsyo ang mga lokal na pamahalaan at Department of Education sa kanilang opisyal na plataforma. Dahil dito binalaan ng kagawaran na labag sa batas ang paggamit ng pangalan ng DILG o ng kalihim sa pagpapakalat ng maling impormasyon at maaari ring maharap sa kaso ang sino mang lalabag. Hinimok din ng DILG ang publiko na maging mapanuri at magbahagi lamang ng kumpirmadong impormasyon mula sa kanilang official account. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darryl Justin, nagbabalita ng tama ang lilingkod ng tama. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Meron tayo munang paalala galing sa PCSO. Ayun, okay. Alam nyo ba na ang katumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Hindi puro boy bibo. Or semay. Ayan po, may kawang gawa yan. Yan. Ito pala yung may nag-text. Yun daw palang gusto mangyari ni Boy Bibo. Diyan sa bagong busway, yung Espanya, Espanya, Quezon Avenue. ay ipa-ooperate sa private sector. Ayan. Ay, si paring Endiak na naman pala ito eh. Ibibid out na po yan, operations yan. May Management Association. Gano'n na naman. So gagastusan na naman ng gobyerno
Tapos ibibigay sa private sector. Ayan, the best. The best yan. Lahat the yan transportation yung mga airport, transportation. Ito, busway, transportation, the best. Oo, laki pala ng laki ng pera, hindi pala Ano yung isa pang gusto natin? Ito. Bago tayo pumunta doon sa Hanjin na yan. Ayan na naman. Ito na! Full page ad na naman tayo. Hindi, pare. We are ready, sabi ng NGCP. What we need is supply. 10,260 available transmission capacity. Oh, yan. Ano ibig sabihin nun? Meron kami. Available yan. Nasaan yung mga planta? Asan na yung planta? Asan na yung Nasaan yung kuryente? transmit natin na kuryente? Oo. Ayan. Mali naman ng GCP dyan. Meron na pala transmission Gusto mo pa magkaroon ng supply ng kuryente? At trabaho mo lang maglagay ng transmission. Hindi ka kasama dyan sa pag-ano ng kuryente. Tinira sila ng tinira dati. Kaya naman, siyempre. Pati nga si Lito Gagni tinitira yung NGCP sa Ang pakialam mo dyan sa NGCP, Lito Gagni? Bihira ka naman. Nasaan yung mga planta? Para rin yan yung sa Severus. Eto, Meralco, nanghihingi ng permit sa Department of Energy na kailangan daw nila ng 900 megawatts base load. Sa kukunin ng Department of Energy. Hindi, maglalagay sila ng planta. Kaya lang, kailangan yung permitting system. Pero base load, pare. Base load. Hindi pwede dyan yung yung irrelevance ng DOE na puro solar. Solar. Alternate Windmill, base load dyan Hindi, ang inaano nila dyan, nasa na yung mga, dati kasi may Atinmonan 1, etc. Yung mga nandun. Hindi nila inayos Meron pa nga sa available na yun Meron pa sa Subic yata nun Hindi, busy kasi yung Department of Energy. Sa Tukol solar. sa, at saka LPG. Yun. Yun. Sa Palawan daw po, pwede na yung mga gustong magtinda ng LPG. Pwede na kayo kumuha ng permit. Wow! Laki, no? Big news. Palawan, LPG. Para bang the king of irrelevance, our Department of Energy. Boss, asikasuhin nyo muna. Bakit ang taas-taas ng presyo ng gaso? Di ba? Linggo-linggo, nagtataas tayo. Hindi naman tumataas ang presyo ng langis abroad. Transportation pa rin yan. Maraming Grabe ang crisis natin sa transportation. Parang ito raw yung Agila, pare. Nag-press release, Agila Subic Compass. Ito pong Agila Subic Compass, nandoon dun sa Hanjin Shipyard. Yung tinayo na yun. Yung Hanjin Shipyard ay Korean. Nangutang po ng nangutang yan sa ating mga local banks para itayo yung shipyard dyan sa Subic. Pagkatapos nalugi. Ang nangyari po, itong mga bangko, okay, nagpa-haircut. Ibig sabihin na pumayag sila na kumbaga parang basement bargain. Mabayaran lang. Ang ginawa po, merong isang US company, Cerberus Capital Management. Nag-lease po dyan 3 years ago. Okay? At itong naging Cerberus, naging landlord. Yan. Yung landlord po na yun, ang isa sa mga umupa ay yung Agila Subic Compass. Okay? Yan pong Agila Subic, nagpa-press conference. Ayan. Bakit sila magpapa-press conference? Parang John at parang Joel. Para malaman. Kasi 3 years na po sila dyan. Wala pa nangyayari. Ngayon pa lang. 3 years na sila. At sa ngayon, ang announcement po nila, finally magkakaroon na sila ng tenants. At they promise to make the facility into an economic growth center. Okay. Sino-sino po yung mga bagong tenant? Kasama po ang Philippine Navy. Ayan. Ayan.
So in other words, sarap nito. Ganda nito. Kasama rito yung mga government banks, by the way, na nagpagupit. Ibig sabihin po nagpagupit, nagpalugi. Oo. Hindi nila Inabsorb. mabawi yung original na pautang. Inabsorb nila. O, kailangan nila magpagupit. So, nangyari sa atin, nagpagupit yung mga government, ibinigay sa Cerberus. Yung Cerberus, kumuha ng mga tenants. Okay? Yung mga tenants po niya, magkakaroon ng kliyente. Isang kliyente nila, Philippine Navy. Mismo. Okay. Bakit hindi nila Philippine Navy? Dumiretso. Year in and year out, may requirement ang Philippine Navy sa mga kailangan gawin sa Shipyard. Navy ka eh. Di ba? Sasakyan pandagat yung mga gamit mo eh. O, kung meron ka shipyard doon, part of the Hanjin, di ayos, ngayon mangungupahan pa sila dito sa Aguila. Di ba napakatalino? Galing. Magaling yan. Nung scheme, Philippine Navy, galing. Philippine Navy. Nangutang sa isang shipyard na nangutang din sa Philippine banks. Yan. Patay. Ayos. Mag-establish daw po ang Philippine Navy na Naval Operating Base doon sa Hanjin Facility. Magkano kaya rental nito? 1 billion. Ha? A year. 1 billion a Ayos, year. Ang rental niyan. May discount. Laki ng kita nung. Apakabuta. Walang puhunan to. Wala. Sing capital yan. Cerberus, binigay sa Aguila Subic. Yung Aguila Subic ngayon, finally, after 3 years, nakuha yung Philippine Navy. Ganda, no? Oh, parang ano yan. Ang Bakit pumayag ang Navy, pare? PhilExport, binigyan ng ano, Lupa. Yung PhilExport inilagay sa Turnaround. turnaround ICCP nagtayo ng World Trade Center. Yan. World Expo. World Expo. Yan. Ganon ang layering. Yan ang layering yan. Ayun. Ba't di na lang kayo dumiretso sa total, nandiyan naman sa Subic, SBMA yan. Nagsasalita po itong Aguila, Milan. Ang pangalan, Mark Milan. Yes. Ano to, foreigner? Hindi, Filipino. When we started operations in 2022, we made it our commitment to transform the facility into an economically viable site that would bring in world-class locators and create thousands of jobs. Kaya Philippine Navy. Yung kanila. Yung locator. Ayun. Hanjin. World-class. Hanjin, World-class locators. Philippine Navy pala, world-class locators na. Hanjin at its peak had 30,000 workers because it was really a shipyard. It was already a world-class shipyard at that time. Hindi, kailangan yung Aguila Muna. to attract world-class. world-class. Ayan. In the past 3 years. Okay. Okay na. We are pleased to see that we are on track. Philippine Navy lang ang nakuha nyo, boss eh. Tapos we are... On track ka na. Ha? On On track ka na. Nakuha mo yung Philippine Navy. Sino kinausap nila para magkaroon? Hindi. Ang sabi nga sa akin ng mga taga-Philippine Navy, they twisted their arms. Sino nga ang Wag mo Sever- sabihin yung pamangkin na naman. Severus. Para hindi raw apo, pamangkin. Ha? Pareho din yon. Pareho rin yun. Pareho lang kumikita yun. Yung Arcobia nga gulat na gulat yung, So pwede kami doon, sabi nung kaibigan ko. Meron siyang BPO eh. Ito yung puyat na puyat kasi sa gabi yung trabaho. Medyo malayo-layo yung BPO. Diyan pala, meron na Arcobia. Sabi ko, peso registered dyan. Yan nilakad dyan nung, ang alam ko nga apo yung pala pamangkin. At saka daw, yung may pamangkin na yun, meron pa siyang kasamang isa, tinutuloy daw yung isabong. Tuloy-tuloy daw yung isabong. Ano ho yun? BPO? Hindi yung isabong. Hindi yung isabong. Pesa registered Pesa kaya yun. registered. Okay.
Sugal, conclave daw ang gusto ng presidente. Ano ba ibig sabihin ng conclave, parang John? Parang pagpili ng bagong papa, ha? Sige, ayos, ha? Ang ganda ng tunog, ha? Sige, tuloy niyo lang yan. Maganda yan. Para daw po madesisyonan kung anong gagawin dyan sa online gambling. A conclave para daw po Ano ba? Iba-ban outright? I-regulate? I-regulate. That's where it is Okay, going. sige. Kasi we have had our experience with Pogo eh. even isabong. In Isabong. Pagka Ay, wala. may nabakal mo, nag-ano Di lang, ba nag-illegal. sabi ko sa iyo puro 2 bear. Mm. Yan nagpapatakbo ng isabong ngayon. Kaya may isabong pa eh. Tapos, ang problema dyan, wala ng government control. Wala. No government control, no government revenues, no nothing. Conclave, ba? Magkakaroon ng hearing sa Senado. Paano yun? Uunahan yung conclave? Yun naman ang gawain nila. Inuunahan nila mga maraming bagay. Pare, intindi mo naman, kailangan din ng sound bites eh. Pare. Yung isa dyan, gusto magpresidente. Tapos yung mga iba, siyempre, re-election eh. So, kailangan din ng konting papel. So, sinusuportahan daw nila. Yung conclave. Kanino galing yung salitang conclave? Kila Dave Gomez ba? Dave, baka kay Dave ba? Kasi hindi ko ma-imagine yung Hindi. mga editor. Tawagin natin conclave. Hindi, no? Putya, hindi. They don't work that way. No? Dapat yan manggaling sa bibig ng magpapa. Conclave eh. Kasi Conclave Gas na style. yung summit eh. Gas na yung summit. Hindi, Gasgas importante na. yung conclave. Ano yan? It's Magbobotohan, lalagay sa Hindi, hindi. kupita. Ano yan? It is a almost a religious arrangement. Ay, kaya conclave. Religious. It's a matter of spiritual well-being Yan. of the people. Teka mo. Yung Sige, go. sige. Hindi, gusto ko lang tatapos tayo. May nakausap kong kaibigan ko. Oh. Matagal ko na kamusta dyan. Si Cholo Murillo, sila yung may mga bed and breakfast dyan sa Boracay at sa Palawan. Oh, Cholo. Talagang, alam mo, tama daw yung sinasabi mo kung Conrad, yung campaign natin, it's a losing proposition na hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa Chocolate Hills, mga Ifugao dancers, mga we're losing ground talaga sa mga turista. Kaya sila gumagawa na lang sila ng sarili nilang mga promo. kasi pwede na sa YouTube at And what they try to sell is supporting lang yung sun, water, beaches. Kasi meron yan ng Thailand, meron Vietnam. Sa atin dapat ang ginagawa nila feeling. Yung ng pamilya, relationships, barkada, bonding, tapos people. Pag pumunta ka It's sa all about the people. Aside from these beautiful things, meron kayong feeling na hindi nyo mararanasan sa mga dati yung pinupuntahan. At most of all, pagkain daw, food. Bakit hindi natin Napopromote. tinutulak yan? Sabi niya, in their small way, kasi hindi nila mahintay yung campaign ng DOT. Binanggit ko pangalan ni Cholo, baka ma-problemado. Cholo! That's the problem eh. Ang masasabi ko sa'yo, Target market nila, oo. ang masasabi Cholo, ikaw, ha? Dahan-dahan ka sa... Baka magalit sa'yo si Secretary Frasco. Sinabi yata niya, huwag ko siyang banggitin. Napanggit ko. Hindi kasi, bro, Si he's a Secretary Frasco stakeholder, nagagalit. Bakit daw Wala. binabanatan Politika daw yung kanya. ang DOT? It's politics. Oo. Binawasan Wala daw kayong ang budget karapatan bumanat sa DOT. Dahil laglag lang ang tourist arrival natin. Yun lang, babanatan nyo na. Di ba? Dahil laglag lang ang tourist arrivals, babanatan nyo na DOT. Dahil wala lang kaming ginagawang campaign, babanatan nyo na Cholo, kami. nabanggit na namin yan from the very start. You go to the Philippines and experience the beauty Experiential ang of the gusto. country. The beauty of its people, etc. Nabanggit na namin yan, hindi nyo ginagawa. Ayan. Hindi, well, ito nga, nabanggit niya,
masama nga kutob niya, yung mga nasa... Dapat ginawa Gawain niya. mo na yan. Oo, Ngayon mo lang na. naisip yan na mag-ano ka sa YouTube. Ano ba? Ano ba naman? Sinabi na Hindi, namin survival yung... Pakahina nyo, private sector. Sector. Masama Oo. nga nang binitawan niya na yung DOT, baka ang kutob niya, masamang kutob niya, hindi alam kung paano kumausap doon sa mga tourist, sa mga Nakita mo target na? market. Dinoble mo ba Oo, pag ano kay Sama na Secretary to. Blasco? Dinoble mo ba? Walang Yung campaign. eto na lang. Identify your target. Ano target pangalan niya? market daw, eh. Ano pangalan? Ulitin mo yung pangalan niya. Si Paring Cholo. Ayan. Cholo. Hindi ko na sasabihin yung apelido at yung establishment niya. Cholo, Paring Cholo. Dahan-dahan ka. Hindi mo ba alam na ang DOT ay napataas na ang gastos ng mga turista rito? Yan. Quality. Oo. Quality tourism. Quality. Therefore, kayong mga maliliit, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Kasi yung mga Hindi kayo- quality tourist Hindi na kayo yan, pupunta sa inyo. doon sa mga mamahalin. Mahalin. Doon sila pupunta Kaya sa inyo, Cholo, hindi pupunta yung mga yan dahil ang target ng pinakamamahal ni Wener na tourism. Department of Tourism ay yung mga mayayaman lang na tourist. masama yun. Para doon lang sila sa mga expensive. Mas marami ang operator na maliliit gaya nila Cholo. At maraming sa turista na hindi mayaman. Hindi mayaman, oo. Sinabi na ng dalawa ito eh. Two-track. To trap. Nakakonsentrate kami dito sa elite na tourist. Kayo, Cholo, sinabi na namin from the very start, dapat you should concentrate Sa and Jologs. It's the experience. It's the experience. Experiential to. Para kang pumunta sa ano. Yan. Hanep. Hindi nyo ginawa. Hanep. Di ba maraming events dito sa atin? Hindi ba pwedeng lahat ng events na yan i-promote Yun ang experience eh. That's the ng experience. DOT? Ang dami yung mga fiesta, yung mga festival. Every other week nga meron eh. Marami po niyan. Okay. Hindi mo na kailangan i-promote yung lugar, yung scenery, yung mga events lang. Laking bagay nun eh. Mahirap ba i-promote ang events? Ikaw, meron ka Hindi, experience dyan. It has to be a major, yung bang event talaga ng departamento. Kasi ang nangyayari ngayon, Kanya-kanya. yung mga kanya-kanyang gawaan na lang ng kanya-kanyang... Bawat event organizer. Oo, yung mga ganun. Yan naman sinabi na. Kasi kausap nila yung kliyente, yung customer. Dito i-target na natin. Paano yung sa gobyerno, bahala na sila, ito na muna dahil we have to survive our business. Ang problema mo, Cholo, para rin yung problema ng Kikariman Bill. Yung connectivity. Yung connectivity. Paano kami Sige, makakarating sa... Maganda yan. Pupunta kami dyan sa Boracay, etc. etc. May events dito. Pero totoo yan, si Pali Ermer, meron siyang resort sa Boracay. How do we go there? Ano na lang siya? Diretso na. doon sa Diretso na. mga... Kasi online naman yung mga booking and all that. But sabi nga niya, kung gusto nating habulin yung 7 million na moving target daw, hindi natin Kagaya niyan. I'm sure sina Cholo, sila na rin nagsasabi dito kayo mag-book. Ito yung pupuntahan ninyo. Ito yung Pati yung pick-up, everything. ito yung pick-up kami na yan. Ganun. I'm sure ganyan lang ginagawa nila. But ang sinasabi, it could be better, it could be bigger. Ngayon, if it becomes a big operation, meaning everybody and his brother is engaged na ganito, ito yon pagpunta mo yung, if you are destined to Boracay, ito yung pick up, etc. Ito yung gagawin nyo, ito sa Cholo, etc. You can Organize. organize. Okay, last warning, sabi po ng DOH, yan yan na. daw pong HIV. Hanggang ngayon, ang main, Problema pa rin. okay, ang talaga pong main cause niyan ay sexual contact. And Mag-iingat kayo. And Lalo na yung masisikip ang Amerikana. Sexual contact yan. Ay, sexual contact pa rin po yan. AIDS, HIV, sexual contact. Ganda naman ng merkado. Ganda nga ng Amerikana eh. Kaya sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ang susunod po, eto, maskip. Maskip na Amerikana, pero maingat sa HIV. Maingat dyan. Ang ating award-winning broadcast journalist, best dress pa, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas.